morning, instead of having a live yesterday or even today, hindi po natin magagawa. Talagang sobrang paos. So anyway, ang gagawin namin po ngayon is just to make a complete demo of the MRM boots using yung ating twisted left. Ngayon po, yung pong ating twisted left po, yan po ay nakita ko yan personal mismo kasi dati pag natalo po ako, tinitingnan ko po talaga kung anong ginagawa ng kalaban. Okay po? Ngayon, sometime in 2008, banggitin ko ang pangalan po ng aking nakalaban, 4-cup. Posta namin nung panahon na yun, nasa 55. So shout out, may mga pangalan ako banggitin para malaman po ninyo na hindi po ako gumagawa-gawa ng kwento. Okay po? By that time, ang aking amo is si Jeff, no? Boss Jeff. And then ang nakalaban namin po sa kabila, Ruming Mahalin. Ang gaffer po doon, si idol ko, si Dondon Lim. So, namangha ako sa kabit na yun. Namangha lang ako dahil nakita ko, papatay na yung manok nila tapos pumalo. Talagang swak kami. Kami pa ang unang nasintensyahan. Anyway, to make sure na malaman ko kung paano pagkakabit, aking sinundan po sa paggamutan. Nakita ko pang ang kanilang kabit po ay nakatwist po siya sa left, no? So, magmula doon, naging palaisipan sa akin yon at anyway, aming inimbestigahan, inuusisan ng maayos sa aming personal na pananaw or applications. Ganito po ang nangyari. Kung makita po nyo, ito po ang left na paa, ito po ang right na paa. Nakita ko po ang pasok ng kanilang sandata ay talagang 45 degrees. No? Parang ito kasi yung left na paa, ito yung right. So nakakabit sa left yung tari, talagang naka 45 degrees siya, hati-hati. Siyempre po, pagka ginano po, ang epekto po niyan, ang lalabas po dyan ay yun pong, yun pong garol. So, sa mga tuwid, ang magiging itsura na po ng tari po ay magiging ganito. Ayan po, maging ganyan po ang tari. Nakaganyan po yan, nakalabas po. So, ito na po yung i-demonstrate natin para makita po nyo. Once and for all, why I opted to demonstrate this one, dahil marami pong tanong at gustong makita yung demo at nagre-reklamo ay putol-putol. So ito na po, umpisahan ko na po siya. So nakakuha po tayo ng mga props. Yan po siya. So pasensyahan nyo na po. Yan may talagang ano lang yan para sa demonstration lang po natin. Okay po. So ito, panoorin nyo na po. No? Okay. So ang target po, ganito. Ito po ang twisted left. Ano po? Pagka naikabit po natin to using MRM boots, no? Ayan. Pag nakabit po natin ganyan, ganito po ang mangyayari. Siyempre, asiwa po sa iba yan, hindi magandang tignan kasi po nakalabas ang kanyang garol sa kaliwa. Pero hindi nyo napapansin, dito namang kanyang talim ay nasa loob. Okay po? So 45 degrees po ang gagawin natin. Pero pag balance yan, dapat maganda rin ang sapin natin. Okay, ito na po. Umpisahan po natin. Hindi na po tayo magpapakahaba-haba. Ayan po. So medyo nakikiayon lang po tayo sa ilaw. Ayan. Okay, so sa taas po niyan, medyo manipis po ng konti dito. Ayan, so nakita nyo naman isang ikot po yon. Tapos, dalawa. Yan po ay, kumbaga sa aking pag-aaral, dalawa lang. Kaya lang, siyempre kung sa inyo na po, yan po ay nasa inyong gagawin po yan. Basta alam nyo lang po kung ano po yung ginagawa natin. Okay, so sa ilalim, pupunta ako, nakaisa na ako. Tapos dito po, maglagay po ako ng lupi. Ang lupi will serve doon, parang jack, kumbaga, in principle, no? Ganyan. So, maglagay ako ng 3 lupi dito. So, anong nangyari? Bumukol ng 3 lupi dito sa ilalim. Ngayon, ang gagawin ko po niyan, kunting himod, huwag masyadong madiin para hindi mag-stoppage yung circulation ng blood. So, gaganyan ko po. Ngayon, pag kinabit ko na po yung, yung leather boot, yan lang po. So makita po nyo, intimano, ano na siya kagad, naka-twist na sa left. Ngayon, lagi kong sinasabi, matagal na namin ginagamit ito, pero nakakita ako ng leather boots. MRM leather boots, by the way, Bungis Ridsi po. Huwag na kayo mag-message sa akin. Sa Facebook for Messenger, Bungis Ridsi. B-O-N-G-I-S, red na pula at saka C na dagat. So, Bungis Ridsi. Ito po kasi ang hinahabol ko, itong bukol na to, yan ang hinahabol ko po. So napakalaki pong bukol na in such a way na hindi po siya magkakaroon ng lubak. No, hindi po siya yung parang titikwas na ganun. Ito po, para makita po nyo na ito, susubukan kong bidutin ito ay matigas, matigas at matigas. So ibig sabihin,
talagang lapat po siya. So takpan man po natin, ano? Ngayon sa pagtakip naman po nito, wala po maraming buluro. Importante lang, luwagan mo ng konti rito. Tapos, ikot mo dito sa baba. Okay, yan. So pag ikot mo sa baba, luwagan din konti para pag nilagay natin yung paunan, hindi po siya magsisikip. Okay? So, ayan. So pag nalagay na po yan, ito na po tayo sa ating paunan. Okay? Okay? So ito, okay. Ito naman ano to demonstration. So maiksi o mapatagal, at least makikita po nyo na hindi na ho kayo magtatanong pa ho. Ngayon, ang paunan po, kung makita nyo, medyo maliit lang. Hindi kasing laki ng mga ginagamit ng iba. Ayan. Talagang payat lang siya. 5 to, kung millimeter, 5 to 8 millimeter. Ayan po. So, kung nilagyan po natin ng ganun, hindi pa rin natin po alisin yung pagiging pantay ng mesa niya. Kasi iti-twist lang po natin. Kasi once na hindi po pantay, medyo ang mangyayari kasi niyan, ang tari po natin ay magiging tabingi. So pag naging tabingi, hindi na po siya tama. Kahit saan tayong narangan ng pagkabit, ay talagang sinasadya na po kung itatabingi po natin. Okay po. So ito naman po ay props din lang po ito at ito ay kakabit ko po sa inyo. So kung makita po nyo, ganyan po kagad ang kabit. Ayan. Okay? Ayan po. So nakalabas po itong garol sa kaliwa. Nakasakay naman po ng maayos yung sa kanan. So sakay na sakay. Ayan po. Maliwanag. Ngayon, dito po, sakto lang po ang kanyang letter V. Medyo pasok siya dahil 45 degrees. Ayan po. Ngayon, marami po nagsasabi, ito daw ang garol, labas po. Ang sabi pa nga sa akin, subukan mo ng malalaman mo. Hindi po, matagal ko na pong ginagamit niyan. Matagal na po kong gumagamit ng ganyan. So, alternatives, pagka medyo hindi maganda yung isa, ginagamit ko po ito. Okay? So, ganyan lang po. Wala talagang, wala yung parang sabihin natin na parang lubak o kaya maglalagay pa ako ng kalang. Hindi na po. So, tatalian ko po. Yan. 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 Pagtali naman, yun din yung ginagawa natin. Yan. 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 Okay? Tapos, yung aking hanger, maintain, the same. Yan. Yan. Okay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Siyempre, kung ako lang po nagtatayo, ito ibibilisan ko na po. Kaya lang, siyempre, tutorial po ito, kaya dahan-dahan. So, gitnang daliri, hawak, tapos pasok, bitaw, so kukunin ng malasinsingan natin, tapos iikot ng 2 beses, tapos ilalagay po dito. Kasi po, importante po ito na malak po, kasi baka tumakbo dito. So, ang gagawin po natin, ipapasok natin, wrap around sa ilalim, ayan, isabit dito sa kanyang garol mismo. Kasi pag hindi sa garol, may danger po yan eh. Okay? So, ganyan, ganyan, tapos, balik uli. Yan naman, patabain nyo lang hanggang 8, hanggang 10 beses nyo. Gagawin nyo lang, bahala na ho kayo kasi yan naman ay matutunan nyo pag nandun na po. Okay? So, ganyan po ang kabit na yan. 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 So, basta sa inyo, iikot nyo, i-criss-cross nyo, i-lock nyo, nasa inyo po yan. Kaya lang, pinakita ko sa inyo. Ngayon, pagka yan po, i-close na po natin dito po sa may arko, sa baba. Yan po. Kasi yan po ang dahilan kung bakit kung minsan sinasabi natin gumalaw ang tari po. Kasi nagsalpakan, nakatakan, siyempre yung puno po, may problema po yan. Gumalaw pababa, tapos nadamay na. Okay? Yan. Okay po. Ano yan? Gumalaw na eh. Ganyan to. Gumalaw.